talagang merong mga objection. Lalo na pag i-invite mo sa Zoom, Yeah. nag-i-invite tayo, tapos ano na tayo, nag-present na, tapos sasabihin ang mga reason is walang pera, tanong muna sa asawa, di ba? At di ba, Coach Pina, ganyan ang mga ano sasabihin. Yes, karamihan. O, hindi ako hiyang sa iyo sana. Tapos, ang daming encounter natin. Pero, yun, pilit nating inano na talagang paano natin siya i-attack yung patient na talagang mako-convince natin. So, ikaw ba, Coach Pina, ano ding na-encounter mo sa mga ganito na sitwasyon sa pag-approach ng customer about Usana? Okay, good evening everyone. Good evening US. Ako si Pina Bedeja. 18 months in the business. So sa akin, since nag-umpisa ako sa business, hindi talaga nawawala ng objection. Lahat maraming rason dahil kung ayaw mong gawin, maraming, 'di ba? Maraming dahilan. Pero kung gusto mong gawin, maraming Maraming paraan. dahilan. Pero the thing is, Yes. dito pa rin tayo na ano, so sa tagal kong nasa business 18 months na, marami talaga na tayong na-encounter sa mga tao dahil lalo na yung mga hindi pa na-open ang mind nila, maraming objection dahil ang Usana daw mahal, ah, tanungin sa asawa, walang oras, andyan na lahat. So, napakaganda ang ano natin ngayon, training dahil isa sa mga mentor natin magbigay ulit, mag-refresh sa mga minds natin kung paano natin ano yung confident, ma-overcome mga objection at saka we can learn again the proven strategies, di ba? So, siguro Yes. ako sa Coach Totoo yan, Army, Ate Pina. yes. Yeah, siguro. Yeah. So siguro hindi na natin patatagalin kasi excited na din lahat dito na marinig. At tuturuan tayo sa lahat na ating sinasabi, yung mga objection, paano i-handle, paano magiging confident, at paano natin ba ituturo din sa iba nating mga ah, sa ating mga downlines kung paano yan gagawin. So, ipakilala na natin ang ating pinaka-importante na speaker for today. So, he is BS in Nursing, cum laude, board passer, 82.60%, from Adamson University Campus Leadership Awardee, College of Nursing Student President in 2020, 2010 and 2011, Mall of Asia National Speaker, attended by 8,000 attendance. Global and Asia Pacific Convention awardee, Premier Platinum Pace Sitter, Emerald Director, Usana Lead Premier, Top 20 Global Business Growth 2025, Top Matching Bonus Earner 2018, Top Matching Bonus Earner, 2018, PH Top 14 Growth 2019, Million Piso Achiever, AP Growth Cape Town 2019, Budapest 2020, Multiple Travel Qualifier, Bali, Indonesia, Osaka, Japan, Taiwan, South Korea,
Asian Cruise and Maldives. So please help me welcome our speaker for today, no other than mentor, Mark Mark Diaz Joaquin. Diaz, Hello, Joaquin. mentor. Hello, hello everyone! Grabe, no? So, thank you so much. Palakpakan naman natin, no? Si Tita Ermi. Yes. And of course, Tita Fina. Yes. For starting this event with a very powerful realizations na talagang based sa experience nila. Kanina nakikinig ako doon sa mga binabanggit nila. Yun talaga yung mga common na naririnig natin pag sinastart natin i-share itong either yung produkto ng Usana or yung opportunity. Kaya naman talagang napapanahon and ito talaga yung topic, ito talaga yung training na kailangan mo kapag bigla kang napapahinto. O, di ba? Meron ba dito napapahinto kapag may sinabi yung prospect mo? Tapos parang hindi mo alam kung ano ang sasabihin mo. Ayan. Meron ba ditong ganyan? Yes. Ayun. Si Tita Fina, di ba? So, ibig sabihin, kapag tayo ay natutulala pa or tayo ay napapahinto every time na may nababanggit yung prospect sa atin, kailangan pa natin ng more training. Most especially, specific mismo sa handling objection or itong tinatawag nating objection confidence blueprint. Oh, di ba? Can you type sa chat box? Objection confidence. Medyo mahaba, ano? O yung galing ni Christian, ang bilis mag-type. Objection confidence. No? Dati kasi ang tawag namin dyan, handling objection. And I'm so, sa tagal ko din siguro sa business natin, dapat na-realize ko, it's not about handling the objections. It's really about being confident, di ba, din sa objection ng kausap mo. Kaya today, sa ating training today, yaan ang ipapamahagi ko sa inyong lahat na nakikinig today. Paano magkaroon ng confidence kapag ang kausap mo ay may objection? Sino gusto ng ganyan? Type mo, me, sa chat box. Ayun. Me. Me. Perfect. So siguro mag-start na tayo. I'll share my screen para makapag-start tayo agad. Marami ako gustong i-share sa inyo kasi this topic, simula pa lang nung bago ako sa Usana, ito na talaga ang topic. Okay? Hanggang ngayon na matagal na ako sa business ng Usana, ito pa din ang topic. And nagbabago-bago lang yung mga questions ng mga prospects natin, may mga onting, syempre depende no sa gaano nakatagal ang Usana, nagbabago siya. Pero yung paano ka magiging confident sa mga objections na to, meron palang blueprint, meron palang pattern na ngayong araw na to, i-share ko sa inyo. O, di ba? So, guys, sino dito gusto kumita ng $3,000 isang linggo? Type mo ako. Meron ba ditong ganyan? Gusto kumita ng $3,000? Eh what if yung $3,000 kitain mo in 4 consecutive weeks? Ibig sabihin that is $12,000 isang buwan. Meron bang ganyan dito? Yun, no? So, alam mo ba na yan yung pinakamataas kong nakuwang income dito sa Usana. And yan ay kasama ko ang aking asawa ko, ang aking partner, si Leo Barreda, yes, no? Na nakuha namin yan last year. Which is, na-realize ko, kaya pala namin naabot yung ganitong klaseng income sa Usana dahil kami ay confident sa mga objections na nare-receive namin sa Usana. Kaya ngayon, yan ang isa-share namin sa inyo para kayo din tumaas ang inyong confidence, tumaas ang income sa Usana. O, diba? Ako, totoo yan. No? The more na tumataas yung confidence mo in this business, yung income sumasabay. Diba? So kapag kaya pala mababa pa yung income mo sa Usana,
yung confidence mo sa Usana, mababa din. Di ba? So fair pala ang Usana. Okay? So ang binibigyan niya ng malaking sahod, ang binibigyan niya malaking profit, syempre dun sa mga mas confident. Di ba? Kaya ngayon, no, hopefully, makatulong itong training natin sa inyo para kayo ay talaga naman tumaas na ang confidence sa pinasok mong negosyo sa Usana. So let me go ahead and start by sharing my screen. Ako, talaga naman. Abang na talaga lahat. No? Ako din, actually, abang na din talaga ako. Okay, so share natin yung screen natin. Let's go. Kita ba? Kita ba yung screen ko? Yes po. Yes, Mentor. Lagay natin to. Ay, nakikita din pala to, no? Okay, pati pala to pag naka-share, kita din. Itanggal na nga lang natin. Teka. I-stop share natin. Okay. Right, isa pa. Okay, di ba? So, syempre, parang first time natin mag-share ng screen sa Zoom. Okay. Diba? Nagsisilos ako sa mukha ni Mentor Dios. My Wow. God. Di ba? So, syempre, ano yan, Tita Pina? Resulta yan ng ating Celavive. Tel Aviv. Yes. Grabe, Congratulations. sobrang ganda ng bagong Celavive products ng Usana ngayon. Talagang no to makeup look. Talagang sobrang marami ding nakakapansin. Saka maganda sa kanya pag natatamaan siya ng ilaw or natatamaan siya ng araw. Talagang kitang-kita mo. Kitang-kita mo talaga na may pagbabago. 'Di ba? May pagbabago sa iyong skin. Skin. Okay. Ito na lang. Para mas wala masyadong makikitang. Alright. So today, I will share to you my experiences. I will share to you yung mga natutunan ko over the past years of doing this business. And can you type sa chat box, #Discovery. So ito ang mga na-discover ko sa pagnenegosyo ng Usana. Ito ang mga na-discover ko na alam ko kung madi-discover nyo din tonight or today, makakatulong to ng malaki sa negosyo nyo. Matagal na ako naghahanap ng mga trainings talaga kung paano ko mai-improve yung sarili ko, most especially when I was starting. And dahil doon, sa kagustuhan ko matuto, so syempre attend tayo ng attend. So ngayon, yung ititrain ko sa inyo, di ba, is bunga ng iba't ibang klase ng mga trainings na na-attendan ko over the past. So marami sa mga trainings na nagamit ko, na ilagay ko dito sa ating training material is talaga, okay, mga OG. Talaga ito yung basic, pero ito yung talaga most effective way on handling objection. Kanina napakilala na tayo ni Tita Ermi. So maraming salamat sa pag-introduce sa akin. And isa sa mga sobrang thankful ako sa Usana kasi never nag-fail mag-recognize ang Usana sa mga efforts and hard work na binibigay ko. Kaya talagang mas naengganyo ka pa na umangat dito sa business natin. Kaya I'm sure kayo din gusto nyo rin makuha yung mga nakuha na namin dito sa Usana. Kaya sana itong mga ipapakita ko, talagang kung may mga notebooks kayo, kung may mga ballpen, di ba, or may mga pang-take down kayo ng notes, ilabas mo na yan. Dahil marami tayong madidiscuss talaga ngayong araw. To start with, ang sabi, objection is not a rejection. It is a sign of interest and request for more information. Dati, ang pagkakaintindi ko, pag yung kausap ko nag-o-object sa akin, ayaw niya ng Usana. Dati, pag merong umaayaw dun sa in-offer kong Usana, akala ko hindi na siya interesado. Until I learned na kapag ang tao pala nag-o-object, meron siyang gustong marinig from you. Na hindi mo alam, baka pag narinig niya yon from you, magbabago yung isip niya. Magbabago ang kanyang pananaw and makakapag-decide siya either bibili or gagawin niya yung negosyo ng Usana. Kaya talaga importante itong topic natin na ito. Kaya nga alam mo,
dati, ayoko nung mga, nakakatawa, dati when I was starting, ayoko dun sa mga tao na ang daming objections. Hanggang sa tumagal dito sa USANA, sabi ko parang mas maganda pala kausap yung maraming objections. Kasi pag yung kausap mo, hindi nagsasalita, parang mas mahirap pala kausap yun, di ba? No, sabi, may mga, sino dito naka-experience na yung kausap mo parang hindi nagsasalita? Wala nang sinasabi. No? So parang hindi mo alam anong ikukwento mo, ano isasabihin mo. Kasi yung kausap mo mismo, di ba, tahimik na lang siya. Pero kapag ang kausap mo, talaga naman, ang daming mga perspective na binibigay sa'yo, aba, mas masarap pala kausap yun. No? Kasi pag ito, no, nabago mo yung perspective niya doon sa pananaw niya about you sana, makakasama mo siya sa business na ito ng matagal. Oh, 'di ba? Okay, kasi no na ano mo no, na turn around mo yung kanyang paniniwala. No? So yun doon ako mas na-excite ngayon. When I talk to people, no, tinitingnan ko paano ba magbabago yung tingin ng tao na to dito sa mga nakikita ko. Kaya nga sabi, 'di ba? Hindi mo pa kasi nakikita, friend, yung nakikita ko. Kaya, 'di ba? Kaya hindi pa tayo nagkakaintindihan. Pero pag nakita mo yung nakikita ko, nakakakilig. Di ba? I'm sure, magigets mo kung bakit ko ito sinasabi sa iyo ngayon. Okay, sa mga dito sa ating room, what's the funniest or maybe the weirdest or most common objection you've heard? Pwede bang malaman? Sige, tingnan natin. So, sabi nila Tita Ermi kanina, ang mga nare-receive ni Tita Ermi is walang pera, walang time, 'di ba? And then si Tita Fina nabanggit din niya kanina, 'di ba, na hindi niya parang tama ba hindi priority, 'di ba? Ganun ba yung nasa nabanggit ni Tita Fina kanina. So marami, no? Maraming mga objection. Ngayon pabasa nga ako sa chat box. Okay, sabi ni Christian, walang time. Expensive. So yun talaga ang common. Meron pa bang iba? How about yung iba? Meron ba kayong objection na na-receive recently? Yes. Alam nyo ba, sino dito mga leader na? Sino dito yung may mga downlines na, may mga distributors na? No, type mo ako. No? So, kumbaga may mga tinitrain ka na ang mga next in line sa organization mo. Diba? Isa yan technique na ginagawa ko. Okay? Para malaman ko kung yung distributor ko nag-i-invite pa or hindi na siya nag-i-invite. Kasi pag yung distributor, yung brand partner ko, hindi na nagtatanong sa akin na, mentor, paano nyo sinasagot yung ganito? Sabi ko, nako, hindi na to nag-i-invite. wala na siyang objection na nare-receive. Ibig sabihin, wala na rin siyang kinakausap. Kaya mas gusto ko yung brand partner nagme-message na, mentor, ano ba yung sinasabi mo pag ganito? Ibig sabihin, may kinakausap to. No? So nakakatakot kapag yung brand partner mo talagang wala nang binabanggit ng mga objection. Ibig sabihin hindi na to mag-start ng conversation. So kaya appreciate natin yung mga objections na nare-receive, 'di ba, ng mga brand partners natin, ng mga part ng organization natin because no, it's a sign na gumagalaw sila. It's a sign na meron silang talagang pinaghihirapan, no? Kasi tinatanong nga nila 'yan sa inyo no? Okay, let's enumerate. People say no for 3 main reasons. Una, walang tiwala. Yung kausap mo, they don't see you as the right person to say itong bagay na ito. Tama? Parang feeling nila hindi ka yung authority, 'di ba, to say these things. So, kunyari, in terms of health, siguro baka iniisip, hindi ka naman doktor bakit mo sinasabi yan sa? Or in terms of business, hindi ka naman negosyante, wala ka namang negosyo, bakit mo sinasabi magandang negosyo yan? Di ba? So, yan yung number 1 reason. Kaya talagang todo object sila. Number 2, lack of understanding. Sa dami ng kinakausap ng prospect mo araw-araw at kung saan man siya nanggaling, yung mga misunderstanding, yung mga misconceptions, nanggaling yan sa iba. Either sa parents nila, or either sa mga friends nila, no, or either sa mga ka-schoolmate, ka-workmates nila. So ngayon, naipasa sa kanila yung mindset na yon. And ngayon, yun yung pinaniniwalaan nila. Until darating yung time, di ba? Ikaw ang makakapagbago ng mindset na yan. Okay?
Number 3, lack of urgency. They don't feel the need to act now. So kumbaga, syempre, ang daming mga issues sa Pilipinas na nga lang eh. 'Di ba? Dami ng mga issues about flood control, about sa 500 pesos na Noche Buena. Tama ba guys? Kasya ba talaga ang 500 pesos sa Noche Buena? Type 500 kung kasya. Di ba? Okay, so ako lang ata nakarinig ng balita na yun. So, feeling nila mas urgent yon yung mga topics na yan. And nakikita nila na itong pinapakita nating opportunity, hindi ito yung urgent. So, kaya ito yung top 3. Ito yung top 3 na kailangan mo sagutin. Okay, so kailangan mo isipin lagi pag may kausap ka. Okay? Trust, understanding, urgency. Type mo nga sa chat box, TUU. TUU. Okay? So, every time na may kausap ka, talagang isipin, ito yung possible reason kung ba't hindi mo mabago yung mindset niya. Ano ba to? Walang tiwala? Ano ba to? Hindi niya maintindihan yung sinasabi ko? Or number 3, hindi pa niya nakikita na urgent to, na dapat ngayon na ngayon na. So dito rin dapat umiikot yung mga sinasabi mo right now. Tama? Saan ba dito yung parang nalilito yung kausap ko? Sa trust ba? Wala siyang tiwala sa Usana, walang tiwala sa akin, walang tiwala sa company. Understanding, meron bang pinanggagalingan yung mga mindset niya? Sino ba ang understanding? Kaninong mindset ba yung ginagamit niya? Sa magulang niya, sa kaibigan niya? Okay, kailangan ma-understand. And urgency. Okay, so baka dapat magbigay ka ng mga ideas about urgency. Bakit kailangan ngayon na? Hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng next week, hindi pwedeng next month. Kailangan ngayon na. O diba? So bakit? Kumbaga, yan yung dapat na pinofocus mo. Okay, sige, patingin nga, may mga nag-chat ba sa chat box? Ayun, no? Okay, sabi ni Christian, sino si iPhone? Okay, and si Jenna, okay. Sabi ni Jenna, sa Jolly po, isang order ng spaghetti. Ay, oo nga, no? Isang order ng spaghetti, yung spaghetti, no? Okay. So, pero mas mura naman kung ikaw magluluto. Ay, paano kung hindi ka nga marunong magluto? Okay. So, gets na natin? Okay na tayo sa TUU? TUU? Ano? Nobody but TUU. Okay. So dapat talaga, okay, bago iwanan tong slide na, importante kasi talaga tong slide na to. Lahat ng mga next na i-discuss natin, nandito lang naman yan sa TUU. Ayan, sabi din ni Glenn, TUU. Okay, so, meron tayong 3 steps. No? Paano ba natin i-handle itong objections na yan? So una, acknowledge and empathize. So, ibig sabihin, importante pala na hindi ka, pagkasabi niya ng objection na ikaw talaga parang Armalite. O, di ba? Nakikisabay ka. Okay? Doon sa, sa idea niya. So, dapat i-acknowledge mo muna. I totally understand where you are coming from. Ay, intindihan ko. Okay, sa ngayon, yan yung nababanggit mo. So, kailangan ma-feel ng kausap mo na friend mo siya. Hindi siya kaaway, di ba? Dapat ma-feel ng kausap mo, ikaw ang friend niya. No? So, pagkakatapat niya, yung mga sina sa... Okay. Number 2, ask and clarify. So, mamaya magdi-discuss tayo ng ano yung mga magagandang questions kapag merong objection ang kausap mo. Okay, so, katulad ng ganito, just curious, what makes you feel that way? Na parang ako, na para bang, yes, na para bang, bakit ganyan ka na galit na galit? Diba? Saan nanggagaling ang galit mo? Or saan nanggagaling yung misconception mo about Usana? Number 3, okay, answer with value and storytelling. Diba? I used to feel the same, but here's what changed my mind. So, ikaw, ang role mo, ano ba yung mga nakapagbago din ng isip mo? Baka parehas lang talaga kayo. Dati namamahalan din ikaw sa Usana. Kausap mo, namamahalan sa Usana. Ano yung nagpabago ng mindset mo? Bakit ngayon, yung price ng Usana, hindi na siya mahal? Yung price ng Usana, it's just normal. Or it's, sabi nga, sulit. Diba? Okay. So kanina meron tayong TUU. Ngayon meron tayong
AAA, triple A, parang battery. Di ba? So ito yung battery mo ngayon dito sa Usana. Okay, ano yung type mo nga sa chat box? Triple A, AAA. Acknowledge, ask, and answer. So yan yung pinaka-importante. Ngayon, may idea ka na. Okay, di ba? Sabi, ano yung letter T? So yung T, ibig sabihin nun, trust, tama? Doon yan pumapasok doon sa answer with value and storytelling. No? So yung trust, so ibig sabihin yung, so una, in-acknowledge mo muna, nag-empathize ka, nag-ask ka ng mga questions, clarify mo kung naiintindihan mo yung objection. Tapos doon sa answer, doon may papasok yung trust. Okay, so ibig sabihin, okay, yung ideas or perception mo about trust, ano yung you? Understanding, tama? Ayun, okay. So, doon may papasok yun sa step 3. And, ano pa yung isa pang you? Urgency. So, doon may papasok yun sa dulo. Very important na before mo i-discuss yung trust, i-discuss yung urgency, i-discuss yung understanding, no, dapat ina-acknowledge mo din muna. And then, nag-ask ka rin kung tama. Kasi baka tira ka ng tira or salita ka ng salita, pero hindi naman pala. Niya muna. Okay, na feel na pinakikinggan mo siya. So, pakinggan mo muna yung kausap mo. And, kalimutan mo na lahat ng mga sinabi ko kanina. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Your biggest objections comes from within yourself. Agree? Type mo agree kung naniniwala ka dyan. Baka naman, kaya ang tindi ng mga objections na na-encounter mo dito sa Usana, ikaw mismo, hindi ka naniniwala sa Usana. Ikaw mismo, hindi ka naniniwala na yung produkto ng Usana maganda. Ikaw mismo, hindi ka naniniwala na yayaman ka sa Usana. Tama mali, di ba? Baka ikaw yung biggest objection. Kaya every time na may kausap ka, nahihirapan ka na convert. Instead na ikaw sana ang magko-convert sa kausap mo, yung kausap mo ang nag-convert sa'yo. Tama! Okay. Yun yung, kaya guys, bago ka talaga kumausap ng mga prospect, bago ka kumausap ng mga distributors or mga kung sino man, make sure ikaw mismo solve ka sa ginagawa mo. Ikaw talaga naniniwala ka sa ginagawa mo kasi mahirap, no? Kausap yung tao na sa mismo, okay? Talaga naman, nire-reveal niya lang eh, na ikaw talaga, hindi ka naman talaga, masabi nga ni Mentor Edwin, hindi ka naman talaga pala gumagamit, no? Talaga ng produkto. So, bakit ko gagamitin yan? Very important na tayo mismo solve sa ginagawa natin sa produkto, sa negosyo, no? And dito sa opportunity na ginagalawan natin. Agree? So make sure, no, nakikita natin yung sarili natin. Tayo, okay, ay lions. O, di ba? Tayo, kumbaga dito sa picture na to, di ba? So, kung sa tingin mo maliit ka, no, pero ang tingin mo sarili mo malaki. Magiging successful ka. No, magiging someone na ikaw talaga ang right person, ikaw ang authority, 'di ba, sa field na pinasukan mo dito sa Usana. 80% of objections are emotional, not logical. So, ibig sabihin, minsan, or actually madalas, no, kasi 80% na, madalas, hindi niya kailangan makarinig talaga ng mga logical things. No, bakit kailangan siya ma-convince mo isa na minsan dadaanin mo lang sa emotions. Okay, ano ibig sabihin ng mga emotions? No, yung passionate ka, talagang happy ka, masaya ka, 'di ba? Ay talagang kitang-kita sa aura mo na talagang ikaw ay gumagamit ng Usana or ikaw talaga nag-e-enjoy sa ginagawa mo dito sa Usana. Ba? So, here's your objection, confidence, blueprint. Isa-isayin natin. Una, curiosity over defensiveness. Baka naman, yung kausap mo, curious lang talaga. So, hindi naman siya defensive. No? So, very important na maintindihan mo na itong kinakausap mo, baka naman talaga gusto lang niya malaman, no, yung bakit nga ba mahal ang Usana. Or di ba, bakit nga ba sinabi ng doktor ko na hindi daw dapat ako mag-take ng vitamins. So, curious siya. Or may mga tao na defensive. No? So, kailangan check mo yung kausap mo. Curious ba talaga siya or defensive lang?
No, baka naman talaga, no, yan yung una niyang sinasabi. Kahit hindi yun sana ang binibenta sa kanya. Kahit anong produkto, ang una niya sinasabi, mahal. O, di ba? May mga ganyan tao, correct? No, kahit anong ibenta mo sa kanya, ang una talagang lumalabas sa bibig niya, mahal. So, defensive mechanism lang niya pala yun. Okay, so ikaw naman, pumatol ka. 'Di ba? Baka naman kahit naman sentrum ang ibenta sa kanya, ang sa isip niya mahal. Okay? So hindi pala yung brand yung mahal, no? Talaga in general, mahal pala yung mga ganyan. No, so tingnan mo mabuti. So titingnan mo, mag-focus ka ba sa curiosity niya or defensive ba siya? Number two, empathy over argument. Wag na wag kang makikipag-away. Yan ang concept ng objection confidence. Never be on the position na awayin mo rin yung kausap mo kasi talo ka. Okay? Kasi paano kung, di ba, meron ka nang sasabihin tapos mako-convert yung kausap mo. O di, onting tiyaga lang, onting patience. Ako, kapag may kausap ako, especially, minamarket ko yung sana, very patient ako. Kasi hindi mo alam baka itong tao talaga na-scam before. Di ba? Ikaw kaya, try mo kayong ikaw ang ma-scam. Di ba? Ikaw kaya mawala ng ganitong kalaking pera. Talaga naman, nandun na siguro yung sakit, pait, ng napakiramdam. Kaya, mag-empathize ka din na baka kaya ganyan yung sinasabi niya sa'yo kasi talagang matindi yung pinagdaanan niya. Number three, clarity over confusion. So very important na kaya kailangan i-establish mo sa kausap mo, friend, hindi ako nandito para i-convince ka. Andito ako para i-clear, i-clarify, no, yung sa nakikita ko kasi doon sa mga binabanggit mo, medyo nalilito ka, friend. Okay. Medyo may area doon sa binanggit mo na hindi yan talaga yung general fact. 'Di ba? So, okay lang ba i-clarify natin? Okay. So, kasi ito based to sa mga ganito ganyan. Tama? Okay? Alright, ito pa. Number 4, story over statistics. Very important na kung mas marami kang kwento, mas maganda versus statistics. Kasi nakaka-bore din naman talaga yung iisa-isa mo yung lycopene, isa-isa mo yung coenzyme Q10, di ba? Okay, so make sure kwento ka din. No? Lagyan mo ng kwento, lagyan mo ng okay, para ma-hook yung mga kausap mo, dapat may kwento ka din. At panglima, calm energy equals confidence. Hindi porket hindi ka ganito ka-energetic, o di ba? Okay, katulad ng boses na meron ako, hindi ka magiging successful sa iyo sana. Ang importante, iba magsalita ang taong confident. When you say you are confident, ibig sabihin, one word, pwedeng confident yan, di ba? So kahit 2 words, 3 words, pwedeng confidence yan. Di ba? So ang importante, talagang sure na sure ka 100%. Walang parang, walang baka, ibig sabihin sure ka 100% dun sa binanggit mo. Yan ang ibig sabihin ng confidence. So today, tuturuan ko kayo maging bulletproof. Yes, okay. So ready na kayong magkaroon ng bulletproof, 'di ba? Sa mga normal, most common objections na naririnig natin right now. So this workshop, sa workshop na to, guys, I'll be needing your help kung kaya mag-unmute, no? So kumbaga ako ang magiging objection mo. And meron ditong script na babasahin mo so that, okay, tayo ay matuto or ano yung mga pwedeng best ways to answer itong mga objections. So simulan natin. Number 1 objection, mahal ang Usana. Okay lang ba? Start natin kay Tita Ermi. Tita Ermi, ikaw ang aking first volunteer. Ayan, si Tita Ermi. Okay. Tita Ermi, ikaw ang sasagot nitong answer. Ako dito dun sa ask me a question. And then later sa realization, yan, ikaw din ang sasagot. Alright, so sige. Tita Ernie, mahal naman kasi ang Usana eh. Okay, so ako ang sasagot, di ba? Yes. Alam Ito, mo, babasahin lang po. Hindi, alam babasahin mo, Tita Ernie, workshop to. Bali, ako, itong nandito sa taas, ako to, and then ito sa baba, ikaw po ang magbabasa. Okay? So, Tita Ernie, mahal ang Usana. Basa. okay. Is your health a priority? Okay, tuloy. At tuloy, Tita Ermi, basa pa dito. Totoo may kamahalan ang Usana, pero mas mahal magkasakit. Kapag na-hospital ka,
mas malaki talaga ang gastos. Mas makakatipid ka in the long run kung aalagaan mo na ang health mo ngayon. Okay, tuloy pa. Kaya para sa akin, sulit ang Usana. Minsan sa sobrang pagtitipid natin, napapamahal pa tayo dahil sa mga murang supplements na hindi effective. So mas okay na yung sigurado, safe at talagang gumagana. Yan o, palakpakan naman natin, Ernie. Di ba? So, it's a very, kumbaga, concise. Ayan na lahat ng mga pinaka-importanting dapat naririnig ng customer mo. No? And you end it, ayan yung mga magagandang end eh. Mas okay na yung sigurado. Di ba? Kasi ang pinopoint out niya, mahal eh. Pero ikaw, ang pinopoint out mo, mas okay na ang sigurado. Doon na tayo sa safe at talagang gumagana. Diba? Ayaw natin yung mga mura pero hindi ka sure. Mura pero hindi mo alam kung ano yung kinakakasama niyan sa katawan mo sa loob. Ba? Okay ba? Agree? Okay, next ball. Ano tayo? Next ball on told. Okay, Tita Fina. Okay, si Tita Fina. Ito naman, para sa inyo. Tita Fina, itatanong ko muna to sa doktor ko ha. Basa? Kailan ang next check-up mo? Yan, okay. Tuloy. Hindi lahat ng doktor naniniwala sa supplementation, pero kung may paipakilala ako sa iyo na doktor na kayang maipaliwanag ang benefits ng USANA in a scientific way, open ka bang makinig? Okay, tuloy. Bilang patients, may karapatan naman tayo pumili kung sinong doktor ang pagbibigyan natin ng opinion. Di ba kaya nga may tinatawag na second opinion? Kung magiging open ka din, mas marami tayong matutunan. Sabi nga, mas ligtas ang may alam. Yun, no? Palakpakan naman natin, Tita Fina. Woohoo! Ano ba? So, dito sa part na to, ang kailangan maintindihan mo every time na masasabi ng prospect mo na itatanong muna niya sa doctor niya or mas nakikita niya yung doctor niya is the right person to discuss about this, kailangan may sabi mo din sa kanya, diba? Okay, another point of view dito sa objection na to, pwede mong ibanggitin. Number one, marami tayong mga doctors dito sa USANA na pwedeng yun yung ipaharap mo dun sa kausap mo. Kung talagang parang ikaw nahihirapan ka na kausapin tong prospect mo. Pangalawa, kailangan ma-establish mo sa kanya, di ba, kaya nga may second opinion. Di ba? So hindi naman isa lang ang doktor sa mundo. O di ba? Kaya nga madaming doctors, di ba? So kung titingnan mo nga kapag cancer, for example, tama? Magpapa-opera or hindi magpapa-opera? Hindi lahat ng doktor isasuggest magpa-opera. Yes. May mga doktor na sabihin, ito gawin mo, hindi ka magpa-opera. So, ganun din sa'yo sana. So, dapat ma-establish mo sa kanya na pag sinabi ng isang doktor na hindi ka dapat mag-take ng vitamins, hindi yon final. Kasi per doctor, iba-iba din yung pwedeng perspective or iba-iba din yung reason bakit nila sinasabi yung bagay na yan. Eh, bakit ka tayo, di ba? Kung tayo nga, pag nag-grocery, di ba, talagang sinusuri natin hanggang cents. Magkano yung binibili mo? Bakit pag doktor isa lang ang pinaniniwalaan? Diba? So kailangan no, tayo ay open no, to other learnings. No? So yun yung gusto mong establish dito. Okay, next tayo. Okay, number 3. Sino kaya ang pwede nating maging voluntold? Okay, sige nga dahil nagtatype naman to si Christian. Si Christian naman. Okay, kaya ba mag-unmute ni Christian? Yes po. Okay, Christian, hindi ako pwede mag-take ng supplements. So, basa. Alam mo ba na hindi lahat ng supplements ay pare-pareho? Okay, tuloy. Akala ko dati pare-pareho lang ang vitamins. Pero hindi pala. Depende talaga sa gumagawa. May mga brands na low potency, maraming fillers at hindi ganun kaganda ang ingredients. Kaya minsan ayaw ng doctors, lalo na for long-term use. Tuloy. Ang USANA, iba kasi dumaan siya sa clinical studies at pharmaceutical grade ang quality. Mas okay din ipakita natin sa doktor mo para siya mismo yung makapagsabi kung safe and suitable ito for you. Yun, no? Palakpakan naman natin si Christian. Yes. Diba? So,
maganda yung ano, no, yung pagkakasagot ni Krisha, talagang kalmado talaga siya, no? O, di ba? Okay, very important, di ba? Yan nandun yan sa confidence blueprint kanina. Okay yun na talagang kalmado ka and talagang confident ka dun sa gusto mong i-explain. So very important, no, kung na-screenshot nyo itong mga scripts na ginawa natin. Ito kasi talaga, every word na nilagay ko talaga dito, talagang ito talaga yon. Okay? So, binawasan natin ng mga marami pang mga kung ano-ano at talagang kung ano lang yung kailangan marinig ng prospect mo, ito na siya. So wala pang 1 minute na sagot mo, wala pang 30 seconds, 'di ba? Kung sa Miss Universe, ito talaga ang final answer. O 'di ba? Sa Q&A. So importante 'yon kasi yun yung tumatatak dun sa kausap natin sa prospect natin. Correct? Alright. So, another common objections. Okay. Sige, 6 natin. Kaya ba si Ina? Sino ba si Ina? Si Ina? Hi. Hello. Ayan. Ma'am Ina. Okay, kunyari. Okay, ako ang iyong prospect at ang sinabi ko, alam ko na yung Usana, matagal na. Okay, so, sagot? Mas lalo mo pala dapat ito i-take na. Alright, tuloy. Good sign yan. Isang reason kung bakit nagtagal lang yung sana sa Pinas since 2009 hanggang ngayon ay dahil maganda talaga ang quality nito. Kung hindi ito effective or safe, matagal na itong nawala sa market. Wala rin tayong naririnig na masasamang reports kaya confident akong safe ito for us. Okay, tuloy. Okay. Sorry ha. Malabo yung mata ko eh. And good Okay lang po. news. Mas maganda pa ang Usana ngayon kaysa dati. Ang daming bagong upgrades, improved formulas as advanced technology na wala noon. Kung nagamit mo na siya before, mas ma-appreciate mo kung gaano siya ka-level up ngayon. Yun, no? Alright, palakpakan naman si Ma'am Ina. Yes. Okay, so, very important na kapag meron kang kausap at ang sinasabi niya, alam ko na ang Usana, matagal na. Ang kailangan mong sabihin naman is maraming changes. Yun yung pinaka-highlight sa binanggit natin. Marami ng changes ang Usana. Kung ano man yung tinitake mong Usana dati, baka hindi na rin yan yung Usana na itinitake namin ngayon. Oh, di ba? So kaya kailangan subukan mo yung ngayon, hindi yung dati. Kasi yung dati, kahit same brand, okay? Hindi tayo katulad ng Centrum na kung ano yung formulation 10, 20 years ago hanggang ngayon yung formulation. Tayo, every year, mga bago ang formulation natin. Every year, nag-upgrade dahil ang dami nating scientists. So yan yung kailangan mo i-push, no? Kasi dami ko naririnig na alam ko na yung Usana. Okay? So ako naman ang sinasabi ko, hindi mo totoong alam ang Usana. Kasi kung alam mo, bakit di mo alam na 150 scientists na ang Usana? No, di ba? Okay. So alam mo ba na may intelligence technology na ang Usana? So, kailangan mo i-explain sa kanya ano yung mga bago. No? So, sabi nga kanina, di ba, clarity. No? So, baka kung ano yan, mga misconceptions na lang yan na ito yung Usana, ganito siya. Pero ngayon, dahil upgrade. Kaya maganda rin, attend ng more trainings para alam mo din kung ano yung mga bago sa mga produkto natin and ano yung difference ng Usana compared before. Next tayo. Next natin. Kaya ba ni Jackie? Ni Jackie. Hello, Jackie. Kaya mo mag-unmute? Okay na po. Okay. Jackie, hindi naman effective yung Usana. Okay. Basa. Anong effect ba ang ina-expect mo? Okay, tuloy. Baka nagkaroon lang ng wrong expectation kaya nasabi mong hindi effective ang Usana. Ang top 3 na napapansin talaga sa essentials ay maayos na tulog, better energy, and regular na pagpupusos. Tuloy. Kung nagkaroon man ng healing reaction, normal yon. Karaniwan, 2 to 3 weeks habang nagde-detox ang katawan. Tandaan, iba-iba ang response ng bawat tao at bawat cells. Last. Kaya sa consistent na 3 to 6 months, makikita mo na ang real changes. Madalas sa blood test pa nga lumalabas sa improvements. Hindi mo man agad maramdaman sa labas pero sa loob, ang dami nang nangyaring good changes. Ayan.
So ngayon, kung titignan mo right now, okay, ang pinaka-importante na dapat mong marinig dito is ano daw? Okay, ang importante dito is maraming changes na nangyari sa loob ng katawan mo. Ibig sabihin, sa loob ng katawan mo, okay, kapag mayroong mga ganyan yung mga kausap ko, tinatanong ko talaga mismo kung effective ba. Okay, yung sinabi niya effective ba yung produkto ng USANA, di ba? So kung effective ba yung produkto ng USANA, ang tanong, nagpa-lab test ka na ba? So nung tinake mo ba yung USANA, nagpa-lab test ka ba? Kasi may mga bagay na nangyari sa loob ng katawan mo na hindi mo naman talaga nararamdaman. Tama, mali. Okay, kunyari, pag tumaas ba yung sugar mo sa katawan, ramdam na ramdam mo ba agad yun? Kung bumaba yung sugar mo sa katawan mo, naramdaman mo ba agad yun? May maraming mga bagay. Yung iba nga, for example, liver cancer. Bago mo pa maramdaman yung liver cancer, talaga sobrang lala niya. As in, hindi na siya magagamot. Kaya ganoon yung maraming namamatay sa liver cancer kasi it's too late na. Bago talaga ma-cure or ma-correct ito. Okay? So, yun yung mga pwede mong sabihin, no? Nagpa-lab test ka ba? Ganyan, no? So, very important na i-check mo yun. Okay? Okay ba? Okay ba kayo lahat? So, learning. So, pwede nyo itong i-screenshot. Ako, ang tip ko talaga sa inyo, itong mga pinakita ko talaga, ito talaga yung best way to how to answer yung question. So pwede mo to, kaya ko ni-record to, kung gusto nyo mangingi na recording natin, pwede mo talagang kunin to. And then, paulit-ulit mo dapat siya. Okay, paulit-ulit mo siya dapat na, kunyari, basahin mo din siya. Na parang ikaw yung nagbabasa. Para mas nagiging natural. Kasi, alangan naman, di ba, may kausap kang prospect, tapos sabi ng prospect mo, ano ba yan? Mahal lang yun sana. Parang, hahanapin mo pa ba sa notes? Teka. Tinuro ni Mentor Deus yan. Teka, nandito yan eh. Wait, di ba? Di ba yun? Hindi naman eh. So, kunyari, kung may mga time ka or wala kang ginagawa, so balikan mo tong lecture na to. Balikan mo tong mga scripts na to kasi dapat ito yung lumalabas sa bibig mo. Hindi pwedeng ang sasabihin mo lang kapag sinabi sa'yo na alam ko nang USANA. Okay. Hindi pwede yun. Hindi pwede pag sabi, naku, mahal ang USANA. Ganun ba? Hindi pwede yun. Kaya ikaw may sasabihin ka. Meron ka dapat na valuable information na mababanggit. Correct? Okay. Tuloy tayo. Pagdating sa business naman. Okay. For example, ang kausap mo, gusto mo talaga makita niya na maganda yung opportunity ng business natin. Okay. Ay, palakpakan naman natin si Jackie. Good job, Jackie. Okay. So si John Myron. Kaya ba mag-unmute ni John Myron? Yes po. Okay, Jan, kunyari meron kang prospect na presentahan natin ng business ng USANA. And sabi ko, pag-iisipan ko muna. Okay, basa. Ano ang pag-iisipan mo? Tuloy. Gusto mo bang yumaman? Wala pang yumayaman sa kakaisip. Dapat may kasamang gawa. Kung hindi pa ngayon, kailan pa? Yun, no? Powerful. No? So, kailan palakpakan naman natin? Okay, so very important na kailangan kung sinisindak ka din ng kausap, ikaw din sindakan mo din, di ba? Okay, so kami pag-iisipan, no? Gusto mo pa talaga yumaman, no? Di ba? Gusto mo talaga magbago yung buhay mo. Di ba? Wala namang nagbabago yung buhay or yumayaman ng kakaisip. Ang ganda-ganda. Okay, next natin, next. Puro isip, di ba? Next natin, okay, Jenna. Ay, kaya ba ni Jenna mag-unmute? Baka nasa work ko si Jenna. Okay, next natin. Okay, next. Ito. Okay, sige. So, Jenna, ako ang prospect mo at ang sabi ko, wala akong pera. Basa. Nagustuhan mo ba ang opportunity? Tuloy. Dapat lalo ka mag-join. Bakit? Ano ba ang problema mo last year? Pera. Anong problema mo ngayon? Pera. Palagay mo, pag hindi natin ginawa ng solusyon yan, anong magiging problema mo sa susunod na taon? Pera pa rin. Tama, no? Okay, tuloy natin.
Matagal na tayong walang pera. Makilala ka bang nag-work ng 10 years tapos walang pera? 20 years nagtrabaho pero walang ipon. 30 years working pero walang sariling bahay. Ay, no? So, pero harsh, di ba? Pero truth will set you free. Okay, tuloy. Kung hindi mo ba papasukin ng Yusana, meron ka bang naiisip na opportunity na pwede kang kumita ng ganito at hawak mo ang oras mo? Kung wala namang mag-join ka na dahil iniisip mo pa lang, naiisip ko na din yun. Oh, di ba? So, binibigyan mo siya talaga ng urgency, di ba? So, nabanggit natin sa TUU kanina, merong urgency. Okay. Another perspective kapag sinabi niya na wala akong pera. Okay, so ikaw na rin dito, Jenna. Kung gusto, kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Okay, tuloy. Kung meron akong bagong iPhone 17 Pro Max na halagang 80,000 pesos and ibebenta siya sa'yo ngayon ng 20,000 pesos, pero kailangan mong ibigay ang pera today, bibilhin mo ba? Oh, sino dito? Sino dito? Okay. No? So, kunyari, may binibenta talaga. Legit, original. iPhone 70. Pero dahil kailangan nyo ng pera ngayon, bibenta ko sa 20,000. Meron ka ba ilalabas? So, pag sinabi ng prospect ko na, oo, akala ko ba kanina sabi mo wala kang 20,000? Di ba? Tama, di ba? Okay, di ba sabi natin yung package na ino-offer sa'yo 20,000 kanina. Tapos ngayon, iPhone 7. Ibig sabihin, hindi nakikita ng prospect mo yung value na ipinapakita. Correct? So tingin niya lang sa pinapakita mong Yusana, halaga niya lang ng Yusana mo 1,000 or 5,000 pesos na binibenta mo ng 20,000. Pero tong iPhone na 80,000 pesos, na willing siyang maglabas ng 20,000 even more para makuha lang yung 80,000 pesos worth na iPhone 17 na yan. Tama? Palakpakan naman natin si Jenna. Thank you. Okay. Next naman, ay ito, si Joselina. Hello, Coach. Kaya ba ni Coach mag-unmute? Mentor, good morning. Good morning! Okay, so ito ang question ko para sa iyo. Iko-consult ko muna sa asawa ko. Sagot. Palagay mo ba magugustuhan ito ng asawa mo? Okay, tuloy. Alam kong mahal mo ang asawa mo at hindi ka naman magde-decide na ikasasama ng asawa mo, tama? Palagay mo ba makakatulong ito para magkaroon kayo ng magandang health and finances pag pinasok mo ito? If yes ulit, magandang regalo ito para sa asawa mo. Wow! Palakpakan naman natin. Thank you so much, Coach Rosalina. No, so, titignan mo dito, okay, sinasabi dito sa answer na to na kung sakali, di ba, depende naman yan kasi kung gaano mo ka-close, di ba, no? Na may mga decision kayo ng family na kahit naman ikaw, ginagawa mo naman. Di ba? For example, bibili ka ba ng sapatos? Tinatanong mo pa ba talaga asawa mo? Di ba? Hindi naman, di ba? So, kumbaga minsan, may mga binibili ka na hindi mo naman din pinapaalam na talaga. No? Kasi it's your personal consumption or it might be a gift. Okay? So, kaya ang gusto mo i-highlight dyan, di ba? So, what if ito yung i-gift mo na lang kaya kay misis mo? Palagay mo, hindi ba siya matutuwa dito? So, lalo na kung bibilan mo siya ng skincare. Di ba? Kung bibilan mo siya ng pampaganda ngayong Pasko. Ito na siguro, ikaw ba kung bibili ka ng singsing, di ba, ng asawa mo, ipapaalam mo pa ba? Di ba? So, dapat, pwedeng ganun yung mind. Kasi hindi ka naman bibili ng ano dito eh. Hindi ka naman bibili ng bahay at lupa na parang sobrang big decision. Di ba? Yung itong amount na pinag-usapan natin, kahit ikaw, sir, or ikaw, ma'am, or ikaw, di ba, kung sino may friend mo, di ba, kaya mo ba mag-decision to kahit ikaw lang? Kasi hindi naman milyon-milyong pera yung ilalabas natin. Okay, pero, okay, tama, sabi nga ni Mentor Mary Rose, vitamins lang po ito, madam. Hindi tayo nag-uusap dito ng milyon-milyon at limpak-limpak na pera. No, kaya kahit ikaw lang po, I'm sure kaya mo dapat mag-decide for this. And at the same time, okay, kung ayaw mo magkaroon ng mga itong objection, dapat sa umpisa pa lang talaga, pagkausap mo yung prospect mo, okay, tanongin mo na kung siya ba ang decision maker. Type mo sa chat box, decision maker. So, kailangan i-check mo din yung bago mo presentahan yung kausap mo, tagal-tagal nyo nag-usap, 1 hour, 2 hours, 3 hours kayo nag-usap, baka naman pala hindi siya yung decision maker. Tama? So, kaya sayang lang yung oras nyong dalawa kasi ang ending pala, ayaw niya mag-join kasi hindi siya ang decision
maker. So make sure every time nakakausap ka ng prospect, dapat siya ang decision maker. Okay, next nat. Uy, hello Mentor Mads. Si Mentor Mads ba to? Okay. Pero okay lang kung busy si Mentor. Baka nag-aayos sa kanyang Yes po, present. Ayun, wow, present si Mentor. Okay. Sige, Mentor, gusto nyo ba sumali? Nakita ko lang yung pangalan yung Mentor eh. Sure, what can I do? Okay, Mentor. Ito kunyari ako ang prospect. Guys, one of our Diamond Directors. Andito tayo dito sa Zoom natin. Yay! Okay, palakpakan naman natin. Mentor Mads. Grabe no, mga Diamond Directors natin nandito. So, kaya tingnan mo, imagine mo kahit Diamond Directors na, di ba, talaga nag-a-attend ng training because, di ba, meron tayong mabagong matututunan sa iba't iba. No? And talagang dyan tayo di ba? 1-star Diamond Director, Mentor Mads Castromero, di ba? Okay, Mentor, gusto mag-participate ni Mentor Mads. Okay, sabi ni Prospect, I like my job better. At least I have a stable income. Ito po, babasahin lang Mentor. Okay. Hindi ko sasagutin. Babasahin Ito ko. po, yes ma'am, babasahin lang ma'am. Paano kung tumigil ang trabaho? Anong kikitain mo? Okay, Siyempre, tuloy. may promotions Oh, dapat. yan. Kaya tayo ang director. Okay, tuloy Mentor. Realization. Ayan. Meron tayong kasabihan. Huwag mong ilagay ang lahat ng iyong, pwede ba English na no? iyong itlog sa isang basket. Paano kung nabutas ang iyong basket? Basag lahat ng itlog. Ganon din sa pagkakakitaan. Dapat hindi lang isa. Meron ka bang ibang plano? Kung wala naman, mag-umpisa ka na. Yun, no? Palakpakan naman natin, Mentor Mads. Grabe, no? At even Diamond Directors, no? So talaga naman, ang ganda, no? Kaya siya Diamond, si Mentor Mads. Kaya 1-star Diamond si Mentor. Because, di ba, with executive 1-star Diamond, kasi may feelings. So dapat pag binabasa mo talaga yung mga ganitong script with feelings, no? So kasi nga, 80% of objections are emotional. So lalagyan mo ng pakiramdam. Lalagyan mo ng feelings every time na binabasa mo or mini-memorize mo tong mga scripts. Okay, next. Thanks pala ko natin ng Mentor Mads. Okay. Ano sabi ni Mar? Tama. Sabi niya parang nung pandemic may mga nawalan ng trabaho. Correct. Okay. Okay, next si Malu. Si Malu, kaya bang mag-participate ni Malu? Actually, tinitingnan ko lang yung participants, no? So, nasa letter M na ako. Kaya, yan. Okay? So, ayan. Kaya ba mag-unmute ni Malu? So, Hi, Mentor. Hi, Ma'am Malu. Apa. Ako ang iyong prospect at ang sabi ko, networking kasi yan. Ayoko sa networking. Basta. Do you have a bad experience sa networking? Okay, tuloy. Kilala mo ba si Bill Gates, Donald Trump, Chinkitan, Francis Kong? I-endorse nila ang direct selling or networking. Sa palagay mo mag-endorse sila ng illegal? Yun, ang galing, ano? Next. Pag nagbayad ka sa direct selling, dapat may hawak ka na agad na kapalit na produkto. Nalugi ka ba kahit ikaw ang pinakahuling sumali? Paano masasabi na illegal to? Yun, no? Palakpakan naman natin. Okay, salamat Ma'am Malu. So, dito, importante na kino-correct mo yung mindset niya. Okay, nang yun sana, hindi lang tayo networking basta-basta na recruitment. Kasi tayo ay may produkto. So, ibig sabihin, kung may produkto yung pinapasokan mong business, never kang matatalo sapagkat yung nilabas mong pera, merong tong kapalit. Ang legit na business, dapat may produkto. Ang mga scam, yan yung mga pag may nilabas kang pera, wala kang nakuha agad. No? As in, wala kang kapalit doon sa pera or sa value na nilabas mong pera. So, delikado yung mga ganitong business because, syempre, di ba, hindi mo alam. Okay? So, paano dumodoble ang pera mo? Wala naman silang produkto. Right? Okay, so, galing. Ang galing ng mga participants natin today. Nakaka-excite. Right, next naman natin. Okay, so nasa letter, ito. Okay, si Mar Legrama. Hello, good morning. Good morning, Sir Mar. Di kasi ako marunong magbenta or mag-invite. Basa? Okay. Are you willing to learn? Tuloy.
Araw-araw tayo nagbebenta. Hindi mo lang napapansin. Kung, kung nakapanood ka na ba ng magandang pelikula, nire-recommend mo ba ito sa mga kaibigan at kamag-anak mo? Pinanood ba nila? Ang tanong, sino ang kumita? Yung sinehan, di ba? Napapansin mo ba na marami tayong promote na produkto pero hindi tayo ang kumikita? Nakikinabang? Tama, di ba? Sa palagay mo, panahon naman na tayo naman ang kumita at makinabang. Yun, alright. Diba? Thank you so much. Correct. Pag may bago nga tayo napanood sa Netflix, post agad sa Facebook. No, na ngayon, nagko-collect na ulit ng mga stars, mga stickers sa Starbucks. Todo, post na naman tayo sa Facebook niyan. No, so, yan na po promote natin. Kumikita yung mga companies na yan sa atin. Pero, di ba, it's time na tayo naman ang kumita sa mga pinopromote nating mga produkto. Kasi kahit ang dami mo nang binili sa Watsons, na kung ano-anong mga skincare, kung ano-anong mga healthcare, hindi ka pwede magtayo ng sarili mong Watsons, di ba? Pero imagine mo sa iyo sana, pag ikaw, ito ang pinoromote mo, pwede kang kumita ng US dollars, di ba? Right, thank you. Tuloy natin. Okay, si Mama. Okay, gusto ba sumali ni Mama? Okay, si Mama andito. Okay, Mama, you want to join? Kaya mo ba mag-unmute? Okay. Ay, galing. Okay. Okay, Mama, ako ang iyong prospect at ang sabi, I already joined in the past, but it didn't work for me. Basa. Paano kung mag-work ito ngayon? Okay, tuloy. Kapag ang bata ay nadapa, ibig sabihin ba nun ay hindi na siya makakalakad? Lahat naman ng negosyo ay may failure. Pero, hindi porket hindi ka nagtagumpay noon, hindi ka na magtatagumpay ngayon. Kung meron namang training at skills na tutulong sa iyo, then bakit mo hayaan na ang takot ang titigil sa iyo para magtagumpay ka? Next. Tuloy natin, Ma. Asa na? Ito na. Nakakain ka na ba ng sa isang restaurant na hindi masarap ang pagkain? Nangangahulugan ba na hindi ka kakain sa ibang restaurant? Ganon din sa negosyo ng direct selling. Hindi lahat ng kumpanya ay masama. Kaya huwag kang tumigil hanggat hindi mo nakikita ang kumpanya na bagay para sa iyo. Palakpakan nyo naman ang aking mother, one of our goal directors na yan. O, di ba? Kaya naman, one of our goal directors. Confident. O, di ba? Objection, confidence. Di ba? So, very important, di ba? Yung mga binanggit dito na mga realizations, no? So, na nakita natin na mag-focus ka sa future. Huwag ka mag-focus dun sa past. Na kapag ikaw, kasi ang objection niya dito, na-try na daw niya mag-networking, na-try niya na mag-isa na before, wala naman daw nangyari. So, huwag ka mag-focus sa past. Let's focus on the future. Actually, ang joke ko nga dito lagi pag may kausap din ako dito is sa mga sinasabi ko, syempre, sino ba ang upline mo noon? Di ba? Hindi naman kasi akong upline mo. Di ba? So, try me. Di ba? Ibita mo sa sarili mo. Di ba? Na ikaw, di ba? Kung sa tingin mo, itong friend mo, talagang wala nangyari sa kanya, di ba? Sa iba yun. Di ba? Bakit hindi mo subukan sa akin? Di ba? Syempre, magkaiba ang mangyayari sa'yo. Depende, sino ba ang kasama mo noon. And wala naman tayong binabanggit na hindi magaling or what. Pero, naniniwala rin kasi ako sa right time. Baka rin, syempre, dati, hindi mo pa right timing. Baka, syempre, busy ka din sa work. Ngayon, hindi ka na masyadong busy sa work. Nakaaway. Ako nga, minsan, natatawa na lang ako kasi kapag sinasabi nila na, ay, ayoko pa mag-take ng vitamins. Okay? Kasi, syempre, hindi pa yan nagkakasakit. So, hihintayin ko muna siya magkasakit. So, nagkasakit na yan, maaalala niya din ako. Okay na, kaya importante, nagpe-present ka. Kasi, syempre, kapag nag-present ka na ito maganda sa health, siya, syempre, hindi pa niya focus kasi wala pa nga siya mga malalang sakit. So, hindi ka pa niya maalala. Pero, wala naman taong hindi nagkakasakit eh. Tama, mali. So,
So dapat na maunahan mo na, di ba? Na mapresentahan na yan para pag nagkasakit yan, ikaw yung unang papasok sa isip niya na, nga pala si Deus may pinromote sa akin para dun sa ganito, ganyan. Di ikaw unang lalapitan. Nangyari na sa akin ng maraming beses yan. Pangalawa, sa pagnenegosyo. Diba? So, dati, ayaw niya kasi sobrang love na love niya pa yung work niya. Love na love niya pa yung ginagawa niya. So, yun, syempre, diba? Alam naman natin yung mga stories sa employment. Diba? So, sa una lang naman yan, excited yung mga tao. Pero, pag nakaaway na nila yung mga boss nila, nakaaway na nila yung mga ka-workmates nila, naisipan yan mag-resign. Tama? Okay? At pag nag-resign, di ba? Hindi rin naman niya alam kung anong gagawin niya. So, anong option? Mag-Usana ka na, friend. At dahil ikaw, very consistent ka na nakikita niya na nagpo-progress ka sa Usana business mo, mag-join siya sa'yo. So, very important na ang kailangan din na dito mindset is kung ayaw mo ngayon kasi hindi mo pa talaga nararamdaman or wala ka pa talagang connected experience kung bakit dapat mo i-take ang product or gawin ang negosyo. Pero darating yung time. Kasi wala naman taong hindi nagkakasakit. Wala pa ako nakilalang ganun. Okay? And wala pa ako nakilala na hindi niya nakaaway ang kanyang boss. Lahat naman din yan mag-resign. At lahat yan ang bagsak, Usana. So maganda, andito ka na. Di ba? Nakaposisyon ka na dito sa napakagandang negosyo na to. Okay, next. Dito naman tayo kay Coach Marilyn. Coach Marilyn, kaya mo ba mag-unmute? Yan, no? Morning, mentor. Good morning, good morning. Dito ako sa Samar. Ako ang prospect. Wala kasi akong oras. Basa. Do you think this is worth your time? Tuloy. Natutuwa ko na busy ka. Ibig sabihin, hindi ka nag-aaksaya sa mga bagay na walang halaga. Matanong lang kita, kung may papakita ako sa iyo na paraan na makapagbigay ng mga maraming oras sa inyong pamilya, magiging interesado ka bang makinig? Alright, palakpakan naman natin, Coach Marilyn. Okay, di ba? Tama. No, so kung busy siya right now, the more na dapat niyang bigyan to ng pansin. Ako nga lalo na pag kunyari busy yung kausap ko, sige magtika na muna ng mga products natin kasi sobrang busy mo, baka napapabayaan mo na yung health. Alam mo, pag nagkasakit ka, lahat ng pinagkakabisihan mo, wala na. Okay, so kaya importante, no, kung busy ka, dapat may support yung katawan mo. Diba? Sa dayo ng ginagawa, dapat may support yung katawan mo. So kailangan, hindi lang basta kung anong putyo-putyo na support kasi para hindi masayang yung oras mo. Kasi baka nag-i-invest ka sa mga maling produkto na wala namang effect. Doon tayo saan? Sa safe at sa sigurado. Diba? Nakatulad ng Usana. So ito perfect talaga sa mga busy. And in terms of busy, kung busy yung friend mo, maganda nga. Kasi nga, kung lalo na if ikaw bilang tao na nag-i-invite sa project mo, ikaw full-time ka dito eh. Diba? Diba? Ako full-time ako. Pwede nga kita tulungan para mas ma-work mo tong business na to. Correct? Kasi ako, marami akong time. Di ba? Kung ikaw wala kang time, ako marami. Di ba? So, pwede kita gusto mo, bigyan kita ng time. Di ba? So, yan yung mga joke natin, no? Kapag busy or walang oras ang ating kausap. Okay. One of our celebrity nutritionists, andito ang ating, grabe, ang dami nag-uumapaw itong Zoom natin, ng mga kung sino-sino mga celebrities ng Usana. Okay, kaya ba mag-unmute ni Coach Mary Rose? Hi, Mentor. Good afternoon. Thank you for this training. Good afternoon, Coach Mary Rose. Ako ang iyong prospect at ang sabi ko, hindi ko to priority. Basa. Ano bang priority mo ngayon? Tuloy. Alam mo ba na ang Usana ay maraming opportunity na maibibigay sa iyo tulad ng kalusugan, pagkakakitaan at time freedom. Ang Usana ay maaaring maging tulay para magkaroon ka ng mas magandang kalusugan, income at oras sa pamilya. Hindi mo ito malalaman kung hindi mo ito susubukan. Yun, no? Palakpakan naman natin. Alright. So, very important na dito lumalabas yung sa TUU natin kanina, yung understanding. No, very important. Ano ba yung kayang ibigay ng Usana doon sa kausap mo? No? So kung sa tingin mo na itong Usana na pinasok mo is makakatulong sa kanya, no, I guess it's a good priority. No, it's a good na talagang bigyan niya to ng priority.
Okay, so pasensya na to sa mga hindi na natin natawag dahil tapos na yung mga common objections. Turo naman natin sa inyo, in summary, ano yung mga advanced strategies na ginamit natin doon sa mga response na kanina. So kung sakaling hindi mo matandaan yung mga scripts na binigay ko, etong 5 na lang, okay, ang lagi mo tatandaan. Una, feel, felt, found. So sino nang familiar sa FFF na technique? Feel, felt, found. Type mo FFF. No? So, well, actually, very related to doon sa binanggit natin kayo na AAA. Okay? So, acknowledge. So, kailangan mo lang din makiramdam or kailangan mo talagang sabihin na naiintindihan mo yung kausap mo in regards doon sa binabanggit niya na kung mahal man or kung ano man. And then, bago mo sagot yung mga realizations, yun yung mga found. Number 2, the yes ladder. Ang sabi, kapag may mga objection scenario, very important na makapagkaroon ka ng 3 yes sa kausap mo. Okay? Kaya dapat mag-iisip ka din ng mga bagay na madaling sagutin ng yes, katulad ng for example, no, willing ka bang makinig? Yan yung mga yes ladder questions no? So, willing ka bang makinig? Yung health mo ba, priority mo ba yan? Okay? So, palagay mo, ito ba makakatulong to sa asawa mo? Okay, so plagay mo itong product natin makakatulong sa health mo. Yan ang mga yes ladder. Kasi normally, ang sagot ng tao dapat dyan yes. No? Pag sinabi niyang no, medyo okay, ibig sabihin parang ayaw niya na ituloy yung conversation at talagang sobrang kailangan mo ring i-respect yun. Okay? Kasi nga hindi pa siya ma-ready makinig. Okay, so kaya very important na mag-focus ka lang din syempre dito sa gusto. Kasi mahirap maubos yung oras mo doon sa taong kausap mo. 3 hours na kayo nag-uusap pero hindi niya pala gusto yung pinag-uusapan. Right? And number 3, the story sandwich method. No, so ano 'yon? Ibig sabihin ng sandwich, no, sa nasa loob, 'di ba? Ang sandwich, 'di ba, may tinapay, may burger patty at may tinapay, no? So for example, kung burger siya, no, or kung sandwich, kung ano man yung palaman niya nandoon sa gitna. So important na sa umpisa, okay, acknowledge mo siya, right? Or ibig sabihin nga dito, feel mo siya. And then yung story nasa loob. For example, may mga friend din ako na may mga prospect ako sabi sa akin na hindi naman effective yung product, wala akong naramdaman. Alam mo, kasi nasabi ko lang din is, oo nga, baka nga yan yung nangyari sa'yo. Pero alam mo ba, kagabi, meron akong kausap. Alam mo, ang sabi niya talaga nung tinake niya yung produkto ng isan, ang lalim daw ng isan, ang lalim daw ng tulog niya. Ilang years na siya nagsasuffer ng mga gabi na hindi talaga siya makatulog. At sobrang nagpapasalamat siya sa akin talaga right now na sobrang lalim ng tulog niya. 'Di ba? So, yan, magkukwento ka. Okay, ito, pwede mo ipakita yung message or pwede mo ipakita yung video. 'Di ba? Alam mo, mababago mo yung utak niya. Okay, and then, tapos sabihin mo sa kanya, pero sa'yo, okay baka siguro kaya hindi pa nag-e-effect kasi nag-a-adjust pa yung katawan. Or baka kailangan mo pa ng mas matagal na pagtitake ng isa. Kasi syempre, 'di ba, baka itong kwento na ini-explain ko sa iyo, baka siya, 'di ba, before, di naman ganyan ka hirap yung tulog niya. Baka mas grabe yung problem mo sa sleep compare dito. Kasi pag sinabi mo ng problem sa tulog, may mga level din yan, 'di ba? May level 10, may level 5, may level 6. So ikaw baka siguro level 10 ka. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin nararanasan ng magandang tulog sa iyo sana. So dapat mas mag-take ka pa. Okay? Kasi ito, ilang days pa lang. So yan yung mga stories. Diba? Kwentuhan mo, ano ba yung mga narinig mo sa produkto ng Usana? No, sa business. No, naku, tagal-tagal ko na ganyan, wala namang nangyari. Okay? So kwentuhan mo, ito may nakilala ko. Diba? Nag-start din siya sa Usana. Actually, OFW siya. Bago pa lang. Tapos ito, kaka-join niya lang. After 3 weeks, kumita na siya ng 10,000 pesos. So ngayon mapapaisip siya, bakit ito, bago lang kumita ng 10,000, ikaw, hindi ka pa rin kumikita ng 10,000. Di ba? Okay, so mapapaisip din siya, right? Okay, mirror plus match technique. So anong sabihin ng mirror? Kung may kilala ka, kunyari kung engineer siya, kung nurse siya, kung OFW siya, so babanggitin mo yung objection mo. Alam mo, meron ako nakausap din na OFW. Ang sabi sa akin, wala daw siyang oras. Kaya nagulat ako nung habang nag-uusap kami, biglang sabi niya sa dulo, sige, magsa-start na daw siya. Kasi sabi niya sa akin, no, hindi naman din niya nakikita na mag-stay siya sa abroad for the longest time. Gusto rin niyang umuwi dito sa Pilipinas at dito talaga mag-retire. Kaya talaga sabi niya sa akin, gusto niya mag-join na ng Usana para habang nasa abroad na siya, abroad pa siya, nabibuild na yung negosyo niya para pag uwi niya,
meron na siyang na negosyo dito sa Pinas. Diba? So, ang tawag dyan, mirroring. Okay? Match, ibig sabihin ng match, i-match mo din, di ba? Kasi baka ikaw masyado ka mabilis magsalita, yung kausap mo mabagal. So sobrang bilis mo magsalita, hindi naiintindihan ng kausap mo yung sinasabi mo. So kung medyo mabagal siya, bagalan mo din. Yung kausap mo mabilis, kung ikaw mabagal ka magsalita, walang choice. Kailangan mo matuto mabilis magsalita. Hindi kasi pwede na yung kausap mo, nababagalan siya sa'yo. Kailangan masabayan mo yung kausap mo. Kung mabilis siya, dapat mabilis ka. Pag mabagal siya, mabagal ka. Kaya ang training talaga dito, itong training module na to, guys, this is for free. Alam niyo yan, wala tayong kinuwang charge dito sa training na to. So, kung kaya mo, no, nasa banyo ka, right, pakinggan mo lang lagi. Hanggang sa maging natural mo yung mga script na binanggit ko dito. Okay? Alright. And anchoring with social proof. So, pwede ka magbanggit ng mga sino na ba yung mga bumibili. Kung may kakilala kayo, mga circle of friends na ito na yung vitamins nila or ito na yung negosyo nila, isama mo sila. And very important na ikaw ay magaling mag-follow. So, every now and then, mag-send ka ng mga results mo, mga testimonies. Pwede mo sa ring invite sa kahit anong mga USANA events, mga Zoom katulad ng ganito, motivational trainings, mga product trainings. Okay, and pwede mo siyang iset sa mga coach mo or mga mentors mo na may mga same background. And pwede rin ipatry mo na talaga yung products. O sa skincare, ipahid na sa mukha nila. And then connect them with your active social media account. So very important talaga na ikaw mismo, okay, ma-update ka sa Facebook. Kasi hindi man kayo nagkakausap, I'm sure nakita niyo yung post mo sa Facebook. So doing it again, paulit-ulit, kasi sabi nga, repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment. And tandaan, in terms of follow-up, 48% of people never follow up with a new prospect. Kaya huwag kang magtaka kung bakit, okay, mababa ang iyong pay-in rate. Kasi yung binenta mo dati, hindi mo naman na-follow up. Tatandaan mo, bago ka mag-invest sa panibagong mong prospect, itong una mong prospect, okay, napresentahan na yan. Alam na yung produkto. Onting kulit na lang yan. So bakit hindi ka nag-i-invest dyan? Onting kulit na lang yan. No? Ito, sa bagong prospect, magsasalita ka pa, mag-explain ka na naman. Ito, onti na lang yan. No? So onting kiliti na lang yan, onting tusok-tusok na lang yan. Okay? And I'm sure, mako-convert mo din yan. Okay? So 25% of people make a second contact stop. So hanggang second time lang sila nag-follow up. So wag ganun, wag second time lang. O, ito nga, 12% of people make a third contact and stop. Wag pa din, no? So, hindi pwedeng third contact. Only 10% people make more than 3 contacts. So, make sure at least, di ba, itong taong kausap mo 3 times mo kinukulit. Okay? Because 2% of sales are made on the first contact. 3% of sales are made on the second contact. 5% of sales made on the third contact. 10% of sales are made on the fourth contact. Pero, 80% of sales are made on the 5th to 12th contact. So, huwag kang papayag na humihinto ka, okay, kapag nagpa-follow up ka. Be consistent. Yang mga prospect mo, kahit nag-know na yan sa'yo, pwede mo naman niyang i-follow up. Pwede mo yan gamitin yung mga techniques na tinuro ko kanina. And along the way, improve yourself. Okay? So, very important na yung image mo nagbabago. Okay? So, sabi nga kanina, di ba, gumaganda yung face dahil gumagamit ka na ng Celavit, di ba? Or you can also try to change your pananamit. Kung dati panay ito lang yung mga damit na ano mo, iba rin kasi pag nagbabago, nakikita nila may nagbabago sa'yo. Di ba? So it helps to build your authority, your brand, para ikaw ay maging someone na sa letter T, trusted, di ba? T, di ba? Or substance na mas madali kang maiintindihan kapag maganda yung language mo. Kaya more trainings para mas maintindihan ka ng kausap mo. Become more skillful sa field na ginagawa natin. And of course, nakikita naman nila yan, yung dedication mo, yung passion mo dito sa business. Doon ka nagkaka-substance. So, paano ko ba mapapataas talaga yung trust factor ng kausap ko sa akin? So, nakikita niya, alam mo, kung meron kang pwedeng maging kasama dito sa business, at kunyari may mga guest sila, ikaw na yung mag-present. Sabi mo, mentor, baka may guest kayo, marunong ko mag-present. Kasi, kahit hindi mo yun guest, tama?
Kahit hindi mo yan guess, doon ka ma-enhance, doon ka matututo, di ba? Kasi syempre, makapapractice mo yung tinraining nyo na ano ba yung sasabihin kapag ganito yung sinabi ng prospect. So doon na ma-master mo yon. Okay? So 100% mentoring, coaching, and sincerity. So ako, mas magiging natural talaga pag may service ka. So kung may opportunity para pwede ka mag-present doon sa friend mo, sa crossline mo, sa upline mo, sa downline mo na may guest, may prospect, ikaw na magpresenta na ikaw ang magpe-present. Doon ka gagaling. Kung kaya mo na 10 beses ka nagpe-present sa isang araw, go. 'Di ba? And again, ang key reminders natin, no? So dapat sa utak mo, ang objections dapat it's normal, hindi siya negative. Normal 'yan na may objections sa mga prospect natin. And yung confidence talaga nanggagaling saan? Type mo sa chat box, clarity. So very important na malinaw sa prospects mo yung mga gusto mong sabihin. Repetition makes it natural. And you don't overcome objections, you guide people to understanding. So nandito ka para tulungan sila na maintindihan itong business natin. Alright? So basically, no, itong business natin, no, napapanahon talaga ngayon na talagang kailangan galingan natin, no? Kasi sa ngayon, okay, so teka lang. Kung ito ang business mo, so kung ito ang business mo, ngayong December, January, no, very important talaga maghanap ka na ng 4 mo. O, di ba? Okay, ayan yung mga Bill Gates, di ba? Gal Gadot, di ba? Chris Aquino. Sino kaya makakapag-top kay Chris Aquino, no? So, baka hindi niya pa alam yung isa hanggang ngayon, ano? Anyway, so, kung titignan mo, kung makakaroon ka ng 4 ngayong December, January, just imagine, no, kung yung 4 na yan, ng mga brand partners na yan, okay, next year. Kasi ang perfect time talaga para mag-build is ngayon. Ngayon ka talaga maghanap ng sino yung magiging ka-business partner mo, sa iyo sana opportunity, di ba? Kasi yan, kapag yan, talagang merong, okay, na isama. Okay, so sabi mo, sa 4 na yan, no? 2 lang dyan ang talagang, or 1 lang dyan yung nag-workout, no? So, kunyari, hindi gumalaw si Iron Man, si Gal Gadot lang ang naka ng 4. And dito naman, dahil may sakit niya si Bill Gates ang naka. So alam mo bang may income ka agad? More than pa sa $640 gawa nga ng syempre, 'di ba? No, so may mga bago pa tayong mga new sales bonus, 'di ba? And just imagine, okay, sa April, May, no, kapag naturuan natin ng objection handling yung 4 mo, no, pwede ulit yan madoble. And that will give you 1,280. So, ito, sa ganitong klaseng format, makikita mo naman din talaga dyan, hindi lahat gumagalaw. So, dapat i-expect mo na yan na kapag nagpapasok ka ng mga tao, hindi naman lahat dyan gumagalaw at hindi naman lahat talaga agad no, nag-all out training. Kaya isama mo yun sa competition. So, imagine mo by June, July, okay, sabi mo yung sa lahat ng mga ano na yan na naghahanap ng 4, ito lang ang nakakuha ng 4. No, so that's 2,560 at sure ako, kung ganito yung progress mo sa iyo sana by August, September, you are our newest gold director. Woo! Ay, sino dito gusto mag-gold director? Type me. Diba? So, guys, i-add mo lahat yan. That is $9,600 or tumataginting na 489,600 kung talagang ikaw ay sisimulan mo ngayong December to January. So kasi syempre nagpa-progress pa yung business mo eh. Hindi na pwedeng basta-basta yan mababago. Right? So mindset shift, every no is a future yes in disguise. Your job is to plant the right seed. So very important na itong mga portion na sinishare mo yung business mo, diba? Definitely, maraming nagno-no, pero it doesn't mean na pag meron kang mga no's, no, hindi sila mag-yes. Baka hindi to pang pay setter mo, baka sila ang pang-director mo, or kung hindi man sila ang pang-director mo, baka sila ang pang-silver director mo, or baka hindi sila pang-silver director mo, baka sila ang pang-gold director mo, baka hindi sila pang-gold director mo, sila ang pang-ruby director, or baka hindi pang-ruby director, baka pang-emerald director, or baka pang-diamond director mo yan. Diba? Okay, so dapat nakatago yung mga seeds mo. Dapat nandyan lang yan. Okay? So, dapat talagang kinikip mo yan kasi you never know when these people will say yes to you. So, wag mong awayin, di ba? So, make sure nandyan lang sila.
Okay? At least nauna ka na nag-present. And sobrang nakaka-excite lang this year. Okay, nag-attend ako ng convention ng USANA na dati nung bago pa lang ako sa USANA, meron yung 2012 nung ako ay bagong-bago pa talaga sa USANA. Meron ako na meet dyan. She is a 11-star diamond director. Her name is Rita Wee. And 2025 this year when I attended the convention, na-meet ko siya in person. Alam mo, grabe. Imagine mo how many years, almost a decade na, pero yung itsura niya parang hindi nagbago, tama? Pero alam mo yun, seeing this kind of people na ilang years na sa business and nandito pa rin, makes me feel na I did my right choice. I make a right decision to stay in this business. Kasi doon ka magtataka kapag yung mga, alam mo yun, yung mga top leaders or kung sino man yung mga idol mo, hindi na nagpapakita dyan sa iyo. So may something. Di ba? Pero pag nakikita mo yung mga, doon ka magtataka kasi pwede namang di na sila magpakita, di ba? Pwede na silang di maging visible, pero nandito sila. Ibig sabihin, meron talaga silang nakikitang vision dito sa company nito. Your someday will become your one day. Make choices that your future self will thank you for. Diba? So challenge yourself to handle 2 objections per day. Sino dito? Ang goal, 2 objections per day. Yung hindi talaga matutulog ngayong araw pag hindi nagkaroon ng 2 objections. So type mo me. Ayan. So type mo nga. Yan. Diba? So, grabe, no? So, kunyari, pag may kausap mo, sige, friend, i-object mo ako. Hindi daw ako pwede matulog, sabi ni Mentor Deus nang wala akong objection today. Okay. Ito guys. Try mo talaga ngayon this week. Huwag ka papayag na pag magkausap ka, walang objection. So, dapat ngayong araw, makadalawa ka. Di ba? Okay, pag walang objection, hanap ka pa ulit. Pag walang objection, hanap ka pa ulit. Friend, ba't ka nag-yes? Sabi ni Mentor, no daw dapat, no. Nag-yes na, no? Hindi, yung gusto ko na mag-join. Hindi, sabi ng mentor ko, no daw ka muna. Pero pwede mo namang i-enroll na yan. Pag sabi niya gusto niya na mag-join. And I want to leave this training with a story bago tayo matapos. May nakikita mo ba ang 2 picture sa iyong screen? Ano yan? Ano yung nakikita mo dyan? Okay, ano yung 2 tao na nakikita mo sa screen? Sige, papahulaan ko kayo. Ayan, sabi, ang galing naman ni Mentor Mary Rose, no? Businessman and a fisherman. Ang galing naman. Okay. So one day, itong si businessman, okay, sobrang busy siya. Okay, talagang kailangan niya ng umalis dun sa location niya. Okay, kasi katapos lang ng convention niya, no? Dun sa isang area, 'di ba? Sa isang malayong lugar. Dahil nga meron siya kailangan gawin. Okay, ika-cut off niya yung convention niya, no, trip, and kailangan niya makarating sa another location. Sakto, okay, nakita niya tong fisherman. Di ba? Si fisherman, okay, na nag-offer sa kanya. Sabi mo, gusto ko, sakto, punta naman ako din sa sinasabi mong lugar. Na-overheard niya kasi, yes, chismosa to si fisherman. Na-overheard niya kasi na itong si businessman, may kailangan pumunta doon sa next location. Sabi niya, sige, gusto mo, sa akin ka na lang sumabay. So, ito naman si businessman, nung una, ayaw niya talagang maniwala or what. Pero sabi niya, sige, okay, since kailangan ko na, sige, sasama na ako sa iyo. Okay. Sumama siya. Okay, yan. Ang ganda ng picture, di ba? Nakasakay na. Galing yan, in-edit ko yan. Diba? Nakasakay na sila sa bangka. Okay. And ito, tinatanong niya yung businessman. Okay. So, itong fisherman. Ikaw ba, fisherman? Nakagraduate ka ba sa school? Grabe, no? Napakatalas ng dila nitong business. Graduate ka ba sa school? Sabi ng fisherman, hindi po ako nakagraduate sa school. Ganun ba? Okay. Sige, so ikaw ba, fisherman, may sarili ka na bang kotse o bahay? Sabi, sir, wala po akong ganyan, wala pa po akong sariling bahay, wala po akong sariling kotse. Ito lang pong bangka, hindi nga rin po ito sa akin, nirerentahan ko lang po. Wala ka din ganyan. Yan pala fisherman. Okay. So, ikaw ba, fisherman, marunong ka bang mag-stocks? Yan, kasi may business. Marunong ka ba mag-stocks? Ay, sir, hindi ko po alam yung mga ganyan. Ganun ba? Hindi ka... Pero marunong ka ba mag-English? Wow, Pilipino pala ito, Pilipino. Okay. English. Ay, sir, ako, hindi talaga din. Mga basic lang po ang alam ko. Yan, basic lang po ang alam. Hindi ka marunong mag-English.
tayo pa nang hindi alam, ganyan, no? So siya ito si Fisherman, dami talagang hindi alam. Sobrang dami niyang, kung titingnan mo, di ba, parang napaka nade-degrade na to si Fisherman. Tapos, nasa gitna na sila ng laot, no? Parang nagkaroon ng tubig. Okay, yung boat nila, sabi ni Fisherman, ako, sir, pasensya na. No, kasi iba ang alon natin ngayon, no? Dahil nagkabutas po ang ating boat, ganyan. So, kailangan na po nating mag-evacuate dito sa barangka. Okay? So, sabi ni ha? Bakit tayo mag-evacuate dito sa bangka na to? Okay. Sir, may isang tanong lang po ako sa inyo. Marunong po ba kayo lumangoy? End of story. Okay, so anong moral lesson of the story? No? Actually, okay, in life, marami kang alam. Marami kang meron na yung kausap mo wala. Okay? Pero minsan, okay, hindi mo masasabi, umiikot ang mundo. Okay? Baka yung bagay, 'di ba, na wala yung tao na kausap mo, yun pala ang pinaka-importante na dapat meron ka. Okay? And bakit ko sinabi to? In speaking with handling objection, bakit dapat hindi mo inaaway yung mga prospects mo? Okay, when you are sharing your new sana business, maaaring ayaw niya, hindi niya gusto yung i-explain mo. Pero guys, hindi mo masabi kung paano umiikot ang mundo. Okay, baka inaway-away mo yun dahil sa iyo sana, pero darating yung time, kailangan mo pala siya. Okay, sa isang parte ng buhay mo. Dahil inaway mo siya, di ba? Ikaw ang kawawa, lunod ka. Dahil hindi ka pala marunong lumangoy. Okay, so never judge anyone, di ba? Or di ba kasi minsan parang nandun tayo sa posisyon na ikaw healthy ka ngayon, parang ikaw nasa iyo sana, syempre you're trying to become healthy, mas healthy ka ngayon, or you're trying to have an additional income, di ba? So ikaw may additional income, siya wala nung ina-offeran mo, so you never know. Okay, so yung sino ba yung kausap mo, kaya never ever judge a person, most especially when you're talking to someone, kasi hindi mo masabi, di ba, ikaw pala ang magpo-posisyon sa sarili mo. Okay, dahil na bad trip na sa'yo yung fisherman, hindi ka niya tutulungan dahil hindi ka naman talaga marunong lumangoy. Okay, and that ends our story and that ends our topic for today. I hope na marami tayong natutunan, and hanggang sa muli, next week ulit, guys, meron ako exciting news for you guys, no? First time ever na magkakaroon tayo ng product training with no other than our influencer, Dr. Carl Ngan. Yeah. So next week, we invited Dr. Carl na, no? So talaga ay Dr. Carl Ngan, no? So guys, hindi pa to nagta-product training, no, ng Usana sa mga saan-saan. Talagang sabi ko, buti na lang pumayag si Doc Carl, no, na mag-product training sa atin. So, kung may prospect ka, ito na ang perfect opportunity, no? So, kung may prospect ka na talagang negative, talaga todo to the highest level, negative sa mga produkto ng Usana, next Sunday, invite mo na siya dito, 11 a.m., make sure na dalhin mo siya dito, papasukin mo siya dito, dahil ako every time I hear Doc Carl nga, no, to share yung mga health tips niya, no, very practical yung way niya kung paano niya ine-explain yung mga bagay-bagay. Talaga, no, she's one of the best person to explain ano ba ang Usana. Okay? So guys, no, next week is a very good opportunity, no, i-follow up mo yung mga prospect mo. Kaya dapat next week ay magkita-kita tayo at gamitin mo ngayong linggo ang objection handling or objection confidence blueprint para makag-invite ka ng maraming prospect, either user yan or gusto magnegosyo, gusto maintindihan yung mga product ng Usana. So sobrang excited na tayo. Kita-kits next week, next Sunday, back to our very beautiful very beautiful host, Tita Ernie and Tita Pinas. Oh my Yes. God, that Grabe, was thank you so much sa Mentor Dios. Grabe, no? Siksik, liglig, at umaapaw. Grabe yung learning natin today. Ang dami. So, siguro unmute tayo at
Sasabihin natin thank you, Mentor Dios. Mag-unmute tayo lahat. Thank you, Mentor Thank you, Deus. Mentor Mentor Deus. Dios. Oh, love Thank it. you. Thank you Thank you, po. Mentor Deo. Thank you, Mentor Thank Deos. you, Mentor Dios, sa daming Thank you, learn. mentor. Yes, grabe. Grabe at Coach Pin, Yes. sa umpisa pa lang, grabe na ang learnings natin for today. So, kailangan full battery tayo, yung AAA na sinasabi ni Mentor Dios, at saka yung Yes. TUU, alam na natin yan. So, sana gamit natin lahat, especially yung lahat ng mga objection at mga yung binibigay niya sa atin lahat. So, ikaw ba, Ate Pina, anong masasabi mo sa ating Ako talagang for today? proud ako kay Mentor Dios, lalo sa skin. Oh my God, look at that, glassy skin. Yes. Sana, oh my God, paano ba yan, Mentor? Kung sa learning, marami akong talagang natuto. Alam niyo naman, iba-iba naman ang nakakausap natin, mga natin, sa mga pinagsisharean natin. Pero maganda nga sa atin na nag-open tayo, nag-attend ng mga trainings, kagaya nito, International Huddle, lalo kay Mentor Dios, talagang marami tayong matutunan dahil hindi naman kahit nangyari ngayon, susunod wala na, hindi tayo matuto. So, ang dapat natin gawin, we have to attend trainings all the time, lalo sa mga mentor natin. Especially yung sabi ni Mentor Dios, next sa International Huddle ay doktor ang magtutok sa atin. So, guys, next training natin, dapat tawagin natin mga natin, yung mga downlines, mga kasama natin, mag-invite tayo dahil ito magandang talk next time. So, thank you, Mentor Dios. Sana may training ka sa skin sa Silabib. Mag-attend ako para matanggal na kaagad ang mga pikas ko. Okay, siset natin yan, Tita Fina. Baka siguro pagkatapos nung kay Doc Carl, kasi ang i-discuss ni Doc Carl is more of yung ating, kasi si Doc Carl, di ba, very fit siya. So, more fitness, so yung essentials, optimizers, pati yung ating mga weight management. Siguro the next week after. Pwede tayo ng skincare. Yeah, kasi marami na akong bumili ng mentor, yung mga Silabib, dahil nga sa isang bata lang na gumamit sa work ko. So, gusto ko silang i-join dito sa training kung mayroong training sa Silabib. Sige, sure, Tita. I-set natin yan. Next week ulit. Thank you, Mentor. Thank you so much, everyone. And palakpakan naman natin again our hosts, Tita Fina and Tita Ermi. And sa lahat ng mga nag-attend today, I hope na kayo ay lahat ay may maraming natutunan. And magkita-kita tayo ulit next week sa ating Wiz Weekly International Zoom Huddle. So, of course, to end this, okay lang ba, Tita Fina? Wala kasi, Coach Myla. Pwede ba mag-prayer tayo before we close our event tonight? Kaya ba mag-prayer ni Tita Pina? Or Tita Ermi na lang? Sige, si Tita Ermi. Okay, say prayer tayo. For Catholics, no? So, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Lord, for this opportunity that we're here gathered together and sharing each other for the learnings that we have. Salamat, Lord, sa lahat na mga learnings na grabe, ang daming learnings na natuto namin kay Mentor Dios. So, iba talaga pag Emerald Director ang mag-talk. Salamat. Thank you so much, Lord, sa blessings na binigay mo sa amin. At sana, gabayan mo kami always, especially sa aming business. Help us always na makakita kami ng mga right people,
na ma-share namin ng aming negosyo. So, also, bless us, O Lord, sa aming pamilya, na mayroon kaming peace sa family, at saka healthy always, at saka we are always in safety always. So thank you, Lord. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. And hopefully, no, tayo lahat ay magkaroon ng magandang linggo, ngayong linggo, and see you next week sa ating bagong topic for our Essentials and Optimizers training. Thank you so much. Goodbye. Bye. See you, everyone.